Ganito yun ang nangyari. Kaya ako tumigil doon. Pagdaan namin, siyempre mabagal ako at diba, simbahan niya ba gayon? Dahan-dahan ako. Dinuduro-duro sa akin ako at sumigaw. Hindi ko alam siyempre. Kung ano sinasabi, narinig ko sumigaw. Pag bumaba ako sa unahan, binabaan ko talaga siya. Oh. Total, may mga banta naman siya sa akin na kahit saan kami magkita. Kahit saan kami magkita, di ba? Babalatan niya ako ng buhay ito. Lapa, maniwala ka sa akin. Oh. Kapatid ko, niyabangan mo. Sa akin nga, takot na takot ka. Oh. Hindi ka nagpakita. Hamon ka sa pagaspas. Oh. Los ni mo, bro. Baka balatan kita ng buhay. Oh, binaba na nga kita eh. Oh. Tapos, nung bumaba ako, paglapit ko doon, lumapit talaga ako doon sa kanila, lumapit ako. Aba, umatras, kumuha nung akala ko itak. Akala ko, yung matalim ba? Eh, siyempre, yung matalim, umatras ako. Dinampot yung poste ng bakod. Wala pa sila. 10 minutes pa bago sila dumating. Ako lang, kasama si Arnel, Jose. Ako lang kami. Yung kasama niya, may mga lalaki siya doon kasama eh. May mga kausapsong lalaki, 4. Saka yung anak niya, Mongoloy. Andun. Paglapit ko, dumampot agad ng bato yung Mongoloy. Dampot agad ng bato si Mongoloy. Doon sa harap ko mismo. Ganun na lang siya ng ganun. Ganun na siya ng ganun. Ganun na ng ganun. Nasaan yung sinasabi mo, King? Na kahit saan tayo magkita. Nasaan na? Namula. Pulang-pula yung liig ni King. Pulang-pula pati mukha. Binalikan ko siya. Binalikan ko. Wala na akong dala. Aba, umatras. Sabi ko, ipalo mo yung mana. Ipalo mo. Ipalo mo. Kung talagang matapang, ipalo mo. Puro kadakdak. Umatras. Wala. King. Magpalakas ka muna. Ha? Ako na mismo ang dumaan dyan sa lugar mo. Kung hindi ka nagpapansin, hindi naman kita babain eh. Ayun, at narinig nga po natin mga kalingap yung sinabi ni Kindred na dapat po talaga kahapon ay magsasagupaan itong tatlo. Si Kindred, si Kuya Mel at si Doklat. Narinig nyo naman po at naikwento ni Kindred kung bakit nga po siya napababa at muntika na po talaga na magsagupaan itong dalawa. At kung sakali nga pong natuloy yun, yung pong kanilang hampasan, yung kanilang suntukan, yung kanilang pagsasakitan, ay talaga namang kawawa po si Doklat. Napakalaki ng kanyang kalaban. Si Kindred, napakatikas ng katawan at si Kuya Miel ay napakalaki din po ng katawan. Samantalang si Doklat ay maliit na tao lang. Bagamat malaki yung kanyang katawan, kahit po maliit, ay kulang pa rin talaga doon sa dalawa na talagang napakalaki ng katawan. No, talagang bugbog sarado siya kung sakali nga po na natuloy yung kanilang bakbakan. Pasalamat si Doc Lab at hindi po siya napuruhan ng dalawa. Kung sakali nga po na natuloy, ay talagang malamang sa malamang ay ngayon ay nagpapahinga siya sa bugbog ng dalawa. Andun man yung anak ni Doc Love, may hawak na bato at hindi malaman kung ito ba ay babato niya o hindi. Paano kung suntukin siya ni Kindred, no? Ay talagang magkakagulo. Kaya dapat ay hindi nagyayabang, no? At higit sa lahat hindi naghahamon, lalo na kung hindi kayang patunayan. Puro dakdak, puro salita, puro ngaw-ngaw, tapos walang bitaw. Dehado ka be pag ganun. Dapat pag malakas ang iyong loob na maghamon, dapat ay malakas din yung loob mo na patunayan. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi, wag puro salita. No, napakagulo na po ng mundo. No, bakit hindi na lang tayo magmahal ng lahat? No? Napakarami po ng problema sa ating bansa, dito sa ating mundo. No, talagang wag na po tayong makidagdag pa. I just adore
let you know you're